Magandang umaga sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang iyong Bersalis Amagdo at para po sa ating programa, tayo po magkakaroon ng opening song, Spiritual Budget. Opening prayer po, napapangunan natin ni Sister Judy Mendola, and then after po nun ay makakarinig po tayo ng um, mensahe sa umagang ito na papangunahan po sa atin ni Sister Pearl Mendola, and after po na tayo po magkakaroon ng posisa o posing prayer. So, ayun po ang sunod ng programa natin sa umagang ito. Once again, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na sa ating opening song. Let's pray, dear Heavenly Father. Like, thank you for the wonderful good night's rest that you've given to us. Just guide us again this morning as we have our morning devotional, and please guide the speaker as they impart to us the message, and may we put it in our hearts and minds so that we may be able to share it in our lives. And please guide our loved ones, surround us. Please heal the sick. Please touch with the healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for His hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Pamagat po ng ating devotional ngayong umaga ay The Just Shall Live by Faith, April 29. Ang ating po ang key text ay matatagpuan po sa Colossians chapter 2 verse 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So, ibig sabihin daw po, hindi lang daw po tayo tatanggap lang kay Kristo, kundi dapat manatili tayo nagtitiwala ng buo sa ating Panginoon sa paglakad natin sa buhay Kristiyano. Sabi po sa paragraph 2, our growth in grace, our joy, our usefulness all depend upon our union with Christ.
It is by communion with Him daily, hourly, by abiding in Him that we are to grow in grace. He is not only the author, but the finisher of our faith. That is Christ first and last and always. He is to be with us not only at the beginning and the end of the course, but at every step of the way. So, ito po mga kapatid ay paalala po ulit sa atin na yung paglago ng ating spiritual na buhay ay hindi po siya sa pamamagitan ng sarili nating lakas, but it comes from kung paano tayo maging connected sa ating Panginoong Jesus continually. So we cannot grow in grace, joy, or usefulness unless we abide in Him daily. So kailangan po talaga na si Kristo ay maging parte po ng buhay natin araw-araw, every moment. So, kaya nga po ang pinapayo sa atin na dapat lagi tayong connected sa Panginoon. So, madaling salita, yung bawat gagawin natin, yung every decision na gagawin natin, yung bawat gawain, ay dapat lagi tayong connected sa ating Panginoon. Kasi marami pong tao na lumalapit kay Kristo bilang Savior. Mula sa pagka nahihirapan na lumalapit kay Jesus, pero at the end of the day or sa gitna ng paglakad ay humihinto. So, ito po ay sinasabi sa atin na kung meron tayong tunay na pananampalataya, kailangan matuto tayong lumakad kay Kristo every step of the way. So, sabi po sa next paragraph, do you ask, how am I to abide in Christ? In the same way as you received Him at first. So, kung paano natin tinanggap si Kristo nung una, tinanggap natin siya, yung katotohanan, nagpabaptize tayo. So, kung paano na tayo, alam mo yung kung gaano tayo kainit, kung gaano natin kainit tinanggap si Kristo, dapat ganun din tayo habang nabubuhay tayo, habang lumalakad tayo. So, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in Him. The just shall live by faith. You gave yourself to God to be as holy, to serve and obey Him, and you took Christ as your Savior. You could not yourself atone for your sins or change your heart. But having given yourself to God, you believe that He, for Christ's sake, did all this for you. By faith you became Christ, and by faith you are to grow up in Him, by giving and taking. You are to give all your heart, your will, your service. Give yourself to Him to obey all His requirements, and you must take all Christ, the fullness of a blessing, to abide in your heart, to be your strength, your righteousness, your everlasting helper, to give you power to obey. So, napakaganda po ng pangako sa atin ng Panginoon. So, paano daw po tayo mananahan kay Kristo? Kung paano po tayo unang lumapit sa Kanya sa pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi po daw tayo hindi daw po natin niligtas yung ating sarili para tayo ay tanggapin natin si Christ. Tama ba? So, parang hindi siya yung okay, niligtas na ako ng Panginoon, so pahala ng Panginoon sa akin. Hindi po. Kailangan po daily, sabi nga, diba, hourly, every moment of our life, yung pananampalataya natin, dapat lagi siyang buhay. Dapat laging nasa isip natin si Kristo na every step of the way na lalakarin natin, dapat kasama natin si Kristo. And abiding in Christ, kailangan both po, andun yung pagbibigay, giving and taking. So, binibigay natin yung ating puso, yung ating kaluluwa, yung ating mga plano sa buhay, yung pagsunod natin, kumbaga yung full surrender po talaga
At ano yung makukuha natin? Pag surrender natin yung ating sarili, bibigyan tayo ng katwiran ni Kristo. Bibigyan niya tayo ng lakas, ng talino, ng kanyang biyaya para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na makasunod. So, yun po paalala po ito sa atin na hindi po natin kayang gawin o lakaran ang lahat ng bagay, hindi natin kayang sumunod sa kautusan ng Panginoon kung hindi tayo magpapasakop sa Kanya ng buo. Ayan. Happy po sa next paragraph. Consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. Let your prayer be, take me, O Lord, as wholly thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me, and let all my work be wrought in thee. So, ito daw po pala yung dapat na maging prayer natin every day, no? Every morning po, kailangan talaga na isurrender natin ating Panginoon, mag-serve tayo sa Kanya, at ipagpipray natin na, Panginoon, sana naway gamitin niyo po ako sa araw na ito sa paglingkod ko po sa inyo. So, napakasarap po pakinggan, na kung i-dedicate natin yung ating sarili sa paglingkod sa Panginoon. This is a daily matter. Each morning, consecrate yourself to God for that day. Surrender all your plans to Him to be carried out or given up as His providence shall indicate. Thus, day by day, you may be giving your life into the hands of God, and thus your life will be molded more and more after the life of Christ. So, again, every morning, kailangan ini-invite na natin agad ang Panginoon sa buhay natin. So, take me, O Lord, as wholly thine. Kumbaga, kung napakinggan niyo po yung mensahe natin nung karaang Sabat, no, yung about sa schedule natin. So, lahat po talaga ay ilalaan dapat natin sa Panginoon. Yung schedule ko, Panginoon, nasa iyo, yung family ko, yung mga plano ko, yung businesses ko. So, faith means trusting God enough na siya ang bahalang magbigay sa iyo ng plano na kinakailangan mo. So, dito po masusukat kung gaano po tayo nagtitiwala sa Panginoon, paano tayo pinagkakatiwala sa Panginoon ng lahat ng bagay na meron tayo. Na hayaan natin siya yung magre-direct ng ating mga plano. And sometimes, surrender means letting God change what we wanted. Hayaan natin ng Panginoon na kumbaga ma-delay kung ano man yung mga ninanais natin, or hayaan natin ng Panginoon na alisin ang mga bagay na gusto natin pero hindi para sa atin. So, mahirap po siya kung yung sarili mo yung uunahin mo, kumbaga sariling kagustuhan mo, yung sariling kalooban mo. But kung matutunan natin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat-lahat, magiging madali po ito dahil wala pong tunay na kasiyahan or kapayapaan kung sarili po natin ang susundin natin. So, sometimes po, ang Diyos, siya yung editor ng buhay talaga natin. We made the decision, pero kung mag-a-abide tayo sa Kanya, i-edit niya yung mga desisyon na ginawa natin hanggang sa maging perfect yung dadaanan natin. Na ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Kasi dapat sa daily na buhay natin, kailangan i-aim natin yung magkaroon ng perfection of character na katulad ni Kristo. So, dinadaan po talaga tayo sa decision making. Tinitas ng Panginoon yung pananampalataya natin. So,
again, yung pangako po ng Panginoon, kung may aalisin man siya, meron siyang ipapalit. So, nandun po yung dapat na magtiwala tayo ng buo na kumaga kahit hindi mo gusto gawin ng isang bagay, pero kung nakikita mo ito ay redirecting ng Panginoon para sa iyo, pagtiwalaan po natin 'yan, because when he replaces with something better for his purpose. So day by day, as we surrender ourselves repeatedly, our character is gradually shaped into Christ likeness. So, ayun po, ating pong devotional ngayong umaga, that we are to live by faith. Faith is not occasional dependence on God during crisis lang, but it is constant reliance on Him in daily life. So, to abide in Christ means trust Him when we do not understand, obey Him, lalo na sumunod tayo kahit napakahirap para sa atin. Pero once na ginusto mo na sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang naman ang mga bagay na mahirap para sa iyo ay magiging madali. So, surrender when it costs something. Depend on Him when we feel weak. And if we place ourselves in His hands every day, He promises to mold our lives into His image. So, ngayon po, ang tanong sa atin is, natanggap na ba natin si Kristo? Tinanggap ba natin si Kristo sa buhay natin? So, hindi siya, again, na pagtanggap natin ng isang beses kay Kristo, doon na nagtatapos, yung tanong na nakasunod nito ay, are we walking in Him today? So, every step ng ating buhay, every day, lumalakad ba tayo kasama si Kristo? So, again, ito po yung ating topic ngayong umaga, that we shall live by faith. So, yun lang po. Good morning. Yan po, maraming salamat Sister Pearl sa napakagandang mensahe na umabing sa ating umaga na ma-apply po natin yung aral na natutunan natin sa umaga ito, na dapat tayong mag-live by faith. So, ngayon po tayo ay dumako na sa ating closing song, followed by the closing prayer of Christine.
Ako naman po mag-lead ng ating first prayer. Let's pray, Father in heaven, thank you for the wonderful night that you have given unto us and for waking us again this morning, for giving us your life and strength and letting us hear the wonderful message this morning. Please help us apply it in our hearts and our minds so that we may share their daily lives and to the people who are around us. And please guide our loved ones who are not with us. Please protect them and please protect us also from any storms and dangers. And we also pray for the sick that you know our healing hands. And please forgive us sins that we have committed against you. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. At inaanyayahan ko din po na samahan niyo kami muli mamayang gabi para po sa ating daily evening devotional. And bukas po ng umaga na ng alas 6 and ng alas 5 ng umaga para po sa ating daily morning devotional. Dito pa nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all.